Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Ngayon araw, pag-uusapan natin ang isa na namang napakahalagang development para sa Philippine Air Force at para na rin sa buong AFP Modernization Program. Lumabas sa Japanese media na ang Pilipinas ay kasalukuyang nakikipagnegosasyon sa Japan para sa pagbili ng karagdagang air defense at surveillance radar systems. Kung totoo ito, malaking hakbang ito para mas mapalakas ang ating kakayahan na bantayan at protektahan ang ating himpapawid laban sa anumang banta. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Bakit napakahalaga ng radar? Unahin muna natin ang basics. Ang radar ang nagsisilbing mata ng ating Air Force sa himpapawid. Ito ang nagbibigay ng abiso kung may paparating na aircraft, missile, o kahit na barko na pwedeng magdulot ng panganib sa ating teritoryo. Kung wala tayong sapat na radar coverage, para tayong bantay na walang binoculars o CCTV, bulag sa galaw ng kalaban. Ang Pilipinas ay may tinatawag na Philippine Air Defense Identification Zone, o PADIZ. Ito ang airspace na dapat bantay sarado ng ating Air Force. Pero sa kasalukuyan, hindi pa kumpleto ang ating radar coverage. Maraming lugar sa PADIZ ang may tinatawag na blind spots, mga area na hindi nakikita ng radar. Kaya napaka-kritikal ng karagdagang radar systems para mabuo ang buong coverage. Kung babalikan natin ang nakaraan, nakabili na ang Pilipinas ng mga radar systems mula sa Japan, partikular mula sa Mitsubishi Electric. Under Horizon 2 ng AFP Modernization Program, 2 fixed radars at isang mobile radar na ang na-deliver sa Philippine Air Force. Ito ang tinatawag na Air Surveillance Radar Phase 2 Acquisition Project. Magandang hakbang ito, pero ayon sa defense analysts, hindi pa rin sapat ang bilang na ito. Kung ikukumpara sa laki ng airspace na kailangang bantayan ng Pilipinas, napakalaki pa ng kulang. Dito pumapasok ang Re-Horizon 3 phase ng modernization program. Naaprubahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong 2024 ang listahan ng mga proyektong kasama rito, at kabilang dito ang mas maraming radar systems, parehong fixed at mobile. Pero ayon sa mga ulat, may lumalabas na isa pang plano na tila nagdaragdag pa sa naunang listahan. Hindi pa malinaw kung ito ba ay tinatawag na second list phase, o simpleng revision ng approved list. Ang malinaw lang, nangangailangan pa ang Philippine Air Force ng dagdag na radars para makumpleto ang kanilang plano. Bakit Japan muli? Ngayon, bakit Japan ulit ang posibleng supplier? Una, proven na ang capability ng Mitsubishi Electric radar sa ating bansa. Napatunayan na ng Phase 2 project na kaya nilang mag-deliver on time at within specifications. Pangalawa, lumalalim ang defense cooperation ng Pilipinas at Japan. Hindi lang ito tungkol sa radar systems, nakikita rin natin ang Japan sa larangan ng maritime security, disaster response, at humanitarian assistance. Kung tutuusin, nagiging natural partner na ng Pilipinas ang Japan pagdating sa defense equipment. Bukod sa pagbili ng karagdagang radars, may mga nakaraang discussions ang dalawang bansa tungkol sa pag-share ng radar data. Partikular na binanggit ang posibilidad na pagsamahin ang radar coverage ng Northern Luzon at ng southernmost Okinawa ng Japan. Kung mangyayari ito, magkakaroon ng iisang common picture sa buong Luzon Strait, pati na rin sa silangan at kanlurang bahagi nito. Napaka-estratehikong hakbang nito dahil ang Luzon Strait ay isa sa mga pinaka-importanteng choke point sa rehiyon. Kung may data sharing agreement, mas mabilis makakarespond ang Pilipinas at Japan sa anumang banta, lalo na sa konteksto ng tumitinding tensyon sa Taiwan Strait at sa West Philippine Sea. Himayin natin kung bakit parehong fixed at mobile radars ang requirement ng Philippine Air Force. Ang fixed radars ay permanenteng nakatayo sa isang lokasyon. Malakas ito at kayang magbantay ng malalawak na bahagi ng airspace. Ito ang backbone ng isang radar network.
Samantala, ang mobile radars ay may kakayahang ilipat-lipat. Kung biglang may tensyon sa isang lugar, pwede itong i-deploy doon para dagdagan ang coverage. Sa madaling salita, nagbibigay ito ng flexibility. Kapag pinagsama, fixed radars ang nagbibigay ng stable coverage habang ang mobile radars naman ang nagbibigay ng redundancy at dagdag na proteksyon kung sakaling masira o ma-neutralize ang isang site. Napakahalaga ng redundancy factor. Isipin natin na kung ang isang fixed radar site ay ma-disable, halimbawa sa isang cyber attack o physical strike, hindi agad magiging bulag ang buong sistema. Nandyan ang mga mobile radars na pwedeng umako ng coverage habang inaayos ang damage. Ito ay bahagi ng layered defense concept. Hindi pwedeng iisang linya lang ang ating depensa, kailangan ng multiple layers para masiguradong hindi basta-basta makakalusot ang kalaban. Kung titignan natin ang mas malaking larawan, ang mga radars ay hindi stand-alone systems. Ang impormasyon mula sa kanila ay critical para sa iba pang defense assets ng AFP. Halimbawa, ang mga maritime patrol aircraft at drones ay mas magiging epektibo kung may real-time data galing sa radars. Ganun din ang mga fighter jets at air defense systems, wala silang silbi kung hindi nila alam kung nasaan ang target. Sa madaling salita, ang radars ang foundation ng ating air defense network. Pero syempre, hindi ito madali. May ilang challenges na kakaharapin. Isa, budget constraints. Malalaking halaga ang kailangang ilaan para sa bawat batch ng radar systems. Dalawa, sustainment at training. Hindi sapat na bumili lang. Kailangan ng sapat na training at maintenance infrastructure para masigurong operational palagi ang mga radar. Tatlo, interoperability. Kailangan ma-integrate ang radar data hindi lang sa Philippine Air Force kundi pati sa Navy at Army, at sa allies tulad ng Japan at US. Kung susuriin, hindi lang simpleng procurement ang usaping ito. Ito ay bahagi ng mas malawak na estratehiya para iangat ang depensa ng Pilipinas laban sa mga external threats. Sa kasalukuyang sitwasyon kung saan tumitindi ang tensyon sa West Philippine Sea, at may banta rin mula sa mga development sa Taiwan Strait, napakahalaga ng pagkakaroon ng mas malakas na radar coverage. Hindi lang ito tungkol sa sovereignty, ito rin ay tungkol sa pagiging bahagi ng regional security architecture kasama ang Japan, US, at iba pang kaalyado. Ano ang dapat abangan? Sa ngayon, wala pang opisyal na announcement mula sa Department of National Defense kung ilan at anong klaseng radar systems ang bibilhin. Ang sigurado lang, may existing requirement para dito under Horizon 3. Kung matutuloy ang negosasyon sa Japan, malamang na Mitsubishi Electric pa rin ang supplier. Ang tanong, ilang units ang makukuha at kailan ito ma-deliver? Yan ang mga bagay na dapat abangan sa mga susunod na buwan. Sa kabuuan, malinaw na ang pagbili ng karagdagang radar systems mula sa Japan ay hindi lamang simpleng acquisition. Ito ay isang strategic move na magpapalakas sa kakayahan ng Pilipinas na bantayan ang sariling himpapawid, protektahan ang soberanya, at makipagtulungan sa mga kaalyado para sa mas matatag na seguridad sa rehiyon. Sa bawat dagdag na radar, mas nababawasan ang blind spots ng ating airspace. Mas nagiging handa ang Philippine Air Force sa mga banta, at mas nagkakaroon ng deterrence laban sa mga nais sumubok pumasok sa ating teritoryo ng walang paalam. At higit sa lahat, ipinapakita nito na seryoso ang Pilipinas sa pagtupad ng AFP modernization, kahit na may mga hamon sa budget at logistics. Sa huli, ito ay isang malaking hakbang pasulong para sa ating pambansang depensa, at isang patunay na ang kooperasyon ng Pilipinas at Japan ay mas lalo pang lumalalim at lumalawak.